In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi sa daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Temeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus sa kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawagan nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindi ka. Ipinatawag kaniya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon day, nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Jeremias at sa ikalawang pagbasa sa Hebreo, ang kwento ng pagpapagaling ni Jesus sa bulag na si Bartimeo ay isang malalim na aral tungkol sa pananampalataya at habag. Si Bartimeo, isang bulag na pulubi, ay hindi natakot ipahayag ang kanyang paniniwala kay Jesus. Bilang anak ni David, isang tawag na naglalarawan kay Jesus bilang ang ipinangakong Mesiyas. Kahit na pinapatahimik siya ng mga tao, lalo siyang pinalakas ang kanyang hisigaw at narinig siya ni Jesus. Ang lakas ng loob ni Bartimeo ay isang magandang halimbawa ng hindi pagsuko kahit pa siya ay nahaharap sa mga hadlang o paghahamak mula sa ibang tao. Ipinapakita nito na sa buhay, marami tayong harapin na pagsubok. Mga sitwasyong maaaring pumigil sa atin sa paghahanap ng tulong o liwanag mula sa Diyos. Pero kung tayo ay patuloy na magtitiwala at mananampalataya, tulad ni Bartimeo, pakikinggan tayo ng Diyos at bibigyan ng biyaya ng kaligtasan at kagalingan. Maraming tao ngayon ang nasa ilalim ng matinding kahirapan. Katulad ni Bartimeo, marami sa kanila ang humihingi ng awa at tulong mula sa Diyos, lalo na sa gitna ng mga hamon tulad ng pandemya, kalamidad, o pagkawala ng trabaho. Ang kwento ni Bartimeo ay nagsisilbing paalala na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Bagaman, maraming tao ang nagsabing hindi na mayroong solusyon ang pananampalataya, ay nagbubukas ng mga pintuan para sa kagalingan. Sa panahon ngayon,
Marami ang nakaranas ng depresyon, anxiety, at iba pang emosyonal na problema. Madalas, ang mga taong ito ay pakiramdam na sila'y tinatanggihan ng lipunan o hindi naintindihan ng mga tao sa kanilang paligid. Ngunit sa pananampalataya tulad ni Bartimeo, maaari nating ilapit ang ating mga hinaing kay Jesus na laging handang makinig at magbigay ng kagalingan sa ating mga sugat, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual at emosyonal. Sa mundo ngayon, maraming tao ang nakaranas ng diskriminasyon patay sa kanilang lahi, relihiyon o kasarian, katulad ng ginagawa ng mga tao kay Bartimeo, na pinatatahimik siya. Maraming tao ngayon ang inaapi at hindi binibigyan ng pagkakataon na marinig. Gayon pa man, tulad ni Jesus na narinig ang sigaw ni Bartimeo, mahalaga na tayong mga Kristiyano ay maging boses para sa mga inaapi at ipagdasal ang hustisya at pagkakapantay-pantay para sa lahat. Ang kwento ni Bartimeo ay nagtuturo sa atin na hindi tayo dapat matakot humingi ng tulong mula sa Diyos. Bilang mga nananampalataya, tayo rin ay tinatawag na maging katuwang ng Diyos sa pagbigay ng liwanag sa mga nasa dilim ng kanilang buhay. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ng mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!